tayo dito sa isa sa pinakamainit na usapin ngayon na kung saan mga kababayan ito po ay may kinalaman dito sa Prime Minister ng Venezuela o Presidente ng Venezuela mga kababayan. Kasi di ba nananawagan yung mga kabayan black at kinukundi na po nila itong ginawang hakbang ni President Donald Trump ng US na kung saan parang lumalabas kinidnap daw o dinukot daw itong si Maduro mga kababayan. So ngayon, eto na, nung pumutok ang balita na yan mga kababayan na kung saan, eto pong nasan ba yung isa nating yan. Close lang natin yan muna. Etong nangyaring aksyon mga kababayan ng pagdukot daw po o pagkidnap dito kay Maduro nag-ingay po etong Makabayan Black. At sinasabi ng Makabayan Black mga kababayan na kinukunti na po nila ito daw pong US sa ginawang pag-atake sa Venezuela at pagdukot daw po dito kay Maduro. So ngayon basahin po natin etong nilalaman mga kababayan ng TNT. Ng tunay na tabloidista. Sabi dito, ito daw, kinundi na ng mga miyembro ng Makabayan Black sa Kamara de Representantes ang pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela at pagdukot daw po sa Pangulo nitong si Nicolas Maduro. Sabi pa dito na isa umanong mapanganib na hakbang na lumabag sa international law at nagpapahina sa soberanya ng Venezuela. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng grupo na ang ginawa ng Estados Unidos ay nagpapakita na sa likod ng mga panawagan nitong demokrasya at human rights ay nakatayo o nakatago ang kanilang pansariling interes at pagkontrol mga kababayan sa iba pa. So sabi pa dito mga kababayan, ito daw, ang ginawa ng US government kay President Maduro ay isang klaro at hayagang mensahe sa buong mundo na sumunod kayo o kayo ay matutulad kay Maduro at Venezuela. Yan yung pagkakasabi dito ng Makabayan Black. Sabi pa dito, nanawagan din ng Makabayan Black sa gobyerno ng Pilipinas na kundinahin na yung daw pong ginawa ng Amerika na pagsalakay sa Venezuela at pagdukot daw po dito daw po kay Maduro. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, may malalim na dahilan po yan kung bakit ginawa ng Amerika, ng US, sa bansang Venezuela at kung bakit kinuha nila ito pong si Maduro. Kasi nga, may mga lumalabas na balita na di umano connected itong si Maduro sa isang drug cartel mga kababayan. May mga lumalabas din naman balita na pinag-iinteresa ng US yung crude oil ng Venezuela. So ngayon, kung titingnan pa natin dito, hinihingi mga kababayan ng Makabayan Black na magsalita daw ang ating presidente at kundinahin daw itong Amerika sa ginawa po nilang hakbang laban po sa Venezuela. Ngayon mga kababayan, eto na. Nagsalita po dyan ang ating gobyerno at ito po ang sinasabi. Kasi baka sabihin ng iba, bakit naman hindi nagsasalita ang Pilipinas? Bakit hindi kinukundina itong ginawang hakbang ni Donald Trump? Takot ba ang Pilipinas sa US? So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na mahirap mamagitan sa mga away na ganyan. Lalo na mga kababayan at may pinanghuhugutan ang Amerika at meron po silang dahilan. Dahil nga ayon sa kanila, ito daw pong si Maduro mga kababayan connected sa isang drug cartel na kung saan nagsusupply ng ipinagbabawal na bato dyan po mga kababayan sa US, sa Amerika. So ngayon ito, pakinggan po natin, ito daw pong panawagan ng Pilipinas at ng iba pa mga bansa na kung saan sinasabi po ng Pilipinas at ng iba pa mga bansa na resolbahin daw po ng US at saka ng Venezuela yung kanilang alitan. So eto, pakinggan po natin. Nanawagan naman ng ilang bansa kabilang ang Pilipinas na resolbahin ng Amerika at Venezuela ang kanilang alitan sa mapayapang paraan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nag-react ang iba't ibang bansa sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela at ang pag-aresto kay Venezuelan President Kasi biruin nyo mga kababayan, ito nakita na natin to Diba? Alam nyo kung marunong lang sanang makipag-usap ng ayos, diba? Makipag-usap ng ayos itong si Maduro kay President Donald Trump, hindi na sana aabot sa ganyan. Kaso mga kababayan, ito mamaya,
masasabi ninyo sa mga sarili ninyo na nakita na natin to ng first month ng 2025. O kaya ng 2024, November ng 2024, nakita na natin tong ganitong klase ng mga pangyayari. Mamaya masasabi nyo yan. Nicolas Maduro. Ang Pilipinas sinikayat ng Amerika at Venezuela na resolbahin ang alitan ng mapayapa at iwasang tumaas pa ang tensyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naglabas na ng Travel at Safety Advisory ang Philippine Embassy sa Bogota para sa mga Pinoy na nasa Venezuela. Handa raw ang embahada na magbigay ng tulong sa kanila. Samantala, sinabi ng Prime Minister ng Kita nyo ang sinasabi ng Pilipinas, ayusin na lang yung alitan ng US at saka po ng Venezuela. Kasi nga mga kababayan, masama naman talagang tingnan na umaabot pa sa ganyan, na nagkakaroon ng mga matitinding alitan at nadadama yung mga residente. Siyempre alam naman po natin yung matinding epekto niyan sa Venezuela. Lalo na at may mga lumalabas din na balita na ang dahilan daw po dahil do sa crude oil na meron itong Venezuela, dahil alam naman po natin na ang Venezuela ang isa sa may pinakamaraming reserve na crude oil at talagang pag-iinteresan po yan ng iba't ibang mga bansa. So ngayon mga kababayan, yan yung tinitingnan ng iba, lalo na ng mga basher ni Donald Trump, na dahilan kung bakit in-invade ng Amerika, ng US, eto daw pong Venezuela. Pero kung titingnan po talaga natin, yung mas malalim na dahilan, meron pong matinding aligasyon laban po dito kay President o Prime Minister ng Venezuela na si Maduro, na kung saan sangkot nga daw o connected nga daw sa isang drug cartel na nagsusupply ng ipinagbabawal na bato diyan daw po mga kababayan sa Amerika. So ngayon, ituloy pa natin. United Kingdom na matagal na nilang suportado na palitan ang namumuno sa Venezuela dahil para sa kanila hindi raw si Maduro ang presidente ng bansa. Pag-ugnayan daw sila sa Amerika para sa peaceful transition ng gobyerno. Para naman sa Prime Minister ng Spain, hindi nila kinikilala si Maduro bilang presidente ng Venezuela. Pero hindi rin daw nila kinikilala ang pamamagitan ng ibang bansa lalo kung ito'y labag sa international law. Binati naman Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump dahil daw sa kanyang matapang at makasaysayang pamumuno para sa kalayaan at hustisya. Saludo rin daw si Netanyahu sa aniyay matatapang na sundalo ng Amerika. Nagulat naman daw ang China sa ginawa ng Amerika. Kinondena nila ang paggamit ng dahas lalo na laban sa presidente ng isang bansa. Nananawagan sila sa Amerika na sumunod sa international law. Sila nga, gumagamit nga sila ng dahas sa West Philippines di ba? Pero inyo ito kasing China minsan, alam nyo kahit inaano natin, pinupuri natin yung mga residente ng China dahil wala naman talaga silang pakialam sa politics. Yung kasi mga nasa government po talaga nila, minsan sala din po ang sinasabi. O tanyo, kinukondena nila yung naging pag-atake ng US mga kababayan dyan po sa Venezuela. Pero kapag sila ang gumagawa dun sa mga sasakyan nating pandagat, lalo na dun sa mga mangingisda po natin, ang galing-galing. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung matatandaan ninyo, meron nga tayong isang sundalo na nabawasan ng daliri dahil nga po sa pagprotekta sa mga teritoryo natin, dahil sa pangaharas na ginawa ng mga Chinese Coast Guard. Tapos ngayon, kapag sila magbibigay ng ganyan na parang ang dating mga kababayan, napakabait ng China. Kung titingnan po natin, matindi ang ginagawa nila na pangangamkam at paghari-harian dyan po sa mga teritoryo natin. Anyway, tuloy pa natin. Kinondena rin ng Russia ang ginawa ng Amerika. Nananawagan sila na palayain si Maduro at ang kanyang asawa. Para naman kay French President Emmanuel Macron, dapat maging mapayapa at marespeto ang mga taga-Venezuela oras na magkaroon ng transition of power. Tingin naman ng Chancellor ng Germany, kailangang mag-eleksyon ulit. Hindi raw dapat magkaroon ng political instability sa bansa. Naalarma naman ng United Nations sa nangyari. Nagbabala si UN Secretary General Antonio Guterres sa maaari pang mangyari sa rehiyon kung hindi susunod sa international law ang dalawang bansa. Habang ang South African Department of International Relations naman nananawagan sa UN Security Council na mamagitan na para resolbahin ang alitan ng Amerika at Venezuela at para manatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na kung saan mga kababayan, meron pong sinasabi itong si Banat Bay. Ang sabi ni Banat Bay, ito hindi ko na ipi-play yung video kasi baka makapiright tayo di ba? Sabi ni Banat Bay mga kababayan, Trump maaaring arestuhin si BBM. Si PBBM daw. Ngayon mga kababayan, ito naman yung tanong ko kay Banat Bay.
paano kaya ipaparesto ni Donald Trump yung isang presidenteng bukod sa nagtatrabaho, talagang napakatindi ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na hindi gumagamit ng dahas. Diba? Kasi kung makikita nyo, nung si PBBM napaupo bilang presidente, napakarami at bulto-bulto ng ipinagbabawal na bato na nasa kote sa panahon po ni PBBM. At nakita rin ng taong bayan kung paano po sunugin yan ng ating mahal na presidente at ng ating mga leader ng kapulisan. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, maliwanag din naman na yung aligasyon kay PBBM patungkol po sa paggamit ng ipinagbabawal na bato, halata talagang fabricated dahil nga nag-imbento pa ng isang video na artificial intelligence para lamang po palabasin sa publiko na si PBBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit hindi naman. At maliwanag na ka-fake newsan lamang ito ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na katulad ni Harry Roque na pasimuno ng pagpapakalat ng video na yan na sinakyan ng mga vlogger ni Digong dahil yon ang kanilang mandatong ipakalat ang maling impormasyon laban kay PBBM. So ngayon, eto tanong ko, doon sa mga didiset na nagsasabi na si Presidente, si PBBM, ipapa-aresto ni Donald Trump at itutulad dito kay Nicolas Maduro ng Venezuela. Alam naman po natin mga kababayan na mabigat po talaga yung aligasyon ni Donald Trump ng US, mga kababayan ng Amerika, dito po sa presidente ng Venezuela. Ang sinasabi doon mga kababayan, etong si wait lang, nasan ba yun? Tsaka may matinding alitan na yan. Pakita ko muna sa inyo. Kasi bukod mga kababayan doon sa kaugnayan ni Maduro sa ipinagbabawal na bato o sa drug cartel, meron din mga iba pang kaso na dapat kaharapin. Etong si Maduro na connected sa terrorism ata yun. Wait lang, ito. Ayan narco-terrorism. Diba? Bukod mga kababayan doon sa tawag dito, doon sa kaugnayan niya patungkol po doon sa ipinagbabawal na bato o doon sa mga drug cartel, may kaso rin po siya mga kababayan na haharapin etong narco-terrorism. Ibig sabihin mabigat ang kaso mga kababayan na kakaharapin nito pong si Maduro. So ngayon, dito naman po sa issue ni PBBM, bakit pakakailuman ni Donald Trump yung isang bagay na o isang tao o isang presidente na bukod sa hindi siya kinakalaban at matibay na kaalyado niya mga kababayan, maliwanag na nagtatrabaho ng maayos para mapabuti yung bansa. At maliwanag din mga kababayan na talagang kaya sinisiraan ay dahil gustong mapatalsik sa pwesto etong si PBBM at maiupo yung pambato ng China. Siguro naman hindi hahayaan ng Amerika yung mga ganyang klase ng dahilan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan hindi ko alam kung saan nila hinuhugot etong mga paninirang ito kay PBBM, kay Presidente. Kasi maliwanag naman na napakalaki ng pagkakaiba nung nangyari kay Maduro at dun sa sinasabi nitong mga taga-suporta ni Digong. Ito yung, alam niyo sa totoo lang mga kababayan kaya ako sinasabi sa inyo na ito po ay parang nakita na natin yung nangyari kay Maduro, parang nakita na po natin yan noong 2024 kasi may time na nagyabang mga kababayan etong si Maduro at hinamon niya ang Amerika. Ito yan pakita ko sa inyo. Yan. May time kasi mga kababayan na nagyabang etong si Maduro at hinamon niya po ang Amerika. Kaya ang Amerika talagang gumawa na ng hakbang para papanagutin ito pong si Maduro. So ngayon ito i-play natin. Kahit maka-copyright na tayo, makita nyo lang. Venga por mí. Last night on the Venga por mí. order of the President of the United States Aquí lo espera mi afloje. and in support of a request from the Department of Justice, No se tarde en llegar. the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Cobarde. Nicolas Coward! Sabi niya pa, coward! Maduro had his chance until he didn't. He effed around and he found out. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out.
Kasi parang ang sinasabi dito mga kababayan ni Maduro, sige, kung talagang malakas kayo, pumunta kayo dito. Kuhanin nyo ko. Eh maliwanag mga kababayan na invitation na yon sa Amerika. Talagang gusto niyang subukin ang lakas at kakayanan ng Amerika. Ano po mga kababayan, kung talagang kaya siyang kuhanin doon sa kanyang bansa. Hinahamon niya nga eh. Ano yung sabi ni Maduro? Come in, get it. Kuhanin daw siya mga kababayan. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games. Don't play games with this president in office. Because it's not going to turn out well. Kasi masyado mga kababayan minahina ni Maduro ito pong US. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, meron akong na-share pa dito. Ito. Ginawa naman siyang Ayan, sabi ni Maduro dito, come for me. Pumunta ka dito para sa akin. Venga por mí. Aquí no es I'm waiting for you. Here in Miraflores. Ayan, sabi dito, hinihintay kita. para Miraflores. No se tarde en llegar. Don't take too long to arrive forward. Yan yung sabi ni Maduro mga kababayan. Sino yung naaalala nyo? Ito, tanong ko sa inyo, sino yung naaalala nyo? Diba? Na naghamon. Sino yung naaalala nyo noong 2024? Doon sa hearing ng Kamara de Representantes na nagyabang naghamon at kalaunan ay naaresto. Diba si Duterte, si Digong? Bakit ko nasabi mga kababayan? Ito, ayan play natin. Will you voluntarily, if one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Kung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC, kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. To hurry up. Ano yan sabi ni Duterte dati? Tinatanong ko ang ICC, nabilisan nila yung pagpunta ng Pilipinas at pag-aresto sa kanya. Sinabihan niya pa, nasisipain niya pa. Ito naman si Maduro, hinamon niya. Hinamon niya ito pong US mga kababayan. Hinamon niya si Donald Trump na pumunta dun sa kanyang bansa, kuhanin para sa kanya at wag maging coward mga kababayan. Pagkakalam ko parang duwag yung meaning niyan. 'Di ba? At wag daw atagalan yung pagpunta dito sa kanyang bansa. Ano nangyari sa kanya ngayon? 'Di ba? Inaresto siya at binomba yung kanyang walang pinagkaiba kay Digong, 'di ba? Walang pinagkaiba. Kaya nga bawasan ng yabang kapag ka nasa ganyang sitwasyon na hindi naman mangyayari yan eh. Para sa akin, in my personal opinion, hindi po mangyayari yan kay Maduro kung siya ay nakipag-usap ng mapayapa at maayos kay Donald Trump. Diba mga kababayan, at ipinaliwanag niya yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Ang problema, nagsisigaw pa. Diba? Come in from me. For me. Sinasabi niya pa, don't take too long to arrive forward. Kaya Kaya ano nangyari? Binomba yung kanyang pinagtataguang lungga. Diba? Ituloy pa natin to bago natin ituloy yung kay Digong. I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. Diba? New Year na New Year. Venga por mí. Aquí no espera Miraflores. No se tarde.
Yan ang ano dyan mga kababayan. Kaya nangyari kay Maduro yan. Hinamon niya rin ang Amerika. Kung hindi niya hinamon ng Amerika mga kababayan, hindi dadating sa punto na ganyan. Kung nakipag-usap siya na mapayapa, hindi po dadating sa punto na ganyan. Kahit sabihin natin na pinag-interesa ng Amerika kaya in-invade itong Venezuela. Kung talagang iniisip mga kababayan ni Maduro yung Venezuela, makikipag-usap siya ng mapayapa at maayos kay Donald Trump. Ang problema mga kababayan, hinamon niya pa. Si Donald Trump, hinamon niya ang Amerika, napuntahan siya doon, arestuhin siya mga kababayan kung kaya. Kaya ang ending, ayan, 'di ba? Naaresto siya. At haharapin niya na ang kanyang pananagutan katulad po ni Digong. Walang pinagkaiba kay Duterte. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. Umpisahan na nilang investigation. Umpisahan na nilang investigation. Umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison. Ayan. 'Di ba? Yan Kaya nga mag-ingat kayo sa mga hinihiling ninyo kasi baka magkatotoo. So yan yung si Maduro mga kababayan, ang tingin ko diyan in my personal opinion, yan yung 2.0 ni Digong. Kaya nga yung mga DDS pinagtatanggol si Maduro eh. Sa akin mga kababayan, maliwanag kasi yung sinasabi ng Amerika na di umano related etong si Maduro sa isang drug cartel mga kababayan. At ilang beses na nga na pinasabog ng Amerika yung mga sasakyang pandagat ng Venezuela na nagkakarga ng hinihinala na di umano yung mga ipinagbabawal na bato na sumisira sa mga kabataan doon po sa Amerika. So yan po yung pinanghuhugutan ni Donald Trump. Ano po, kaya po talagang ipinaaresto nila ito pong si Maduro. Yung mga nagsasabi, siguro bigyan din natin ng benefit of the doubt, yung sinasabi na dahil sa crude oil, kaya daw po pinag-interesa ng Amerika, ito daw pong etong Venezuela. Pero sa ngayon, ang pinakamaliwanag dyan mga kababayan, napaliwanag kung bakit nangyari sa Venezuela yan, hinamon din ni Maduro si Donald Trump at yung Amerika. At ang isa din dyan, connected di umano itong si Maduro sa isang drug cartel. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, tama lang po ba ang ginawang hakbang ni Donald Trump, ano po, na arestuhin o ipaaresto ito pong si Maduro mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Pero para sa akin mga kababayan, si Maduro ay 2.0 ni Digong. 2.0 ni Digong. Naghamon, kaya ang ending, ayun, natimba. Natimba, mga kababayan. Ano po, so kayo, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po.